Good day everyone, I'm Rylan Sardizon. Kasama ko ang mga group members ko na sina Luis Rafael Shabal, Leonard Divino. and together we developed EduSense. Ang EduSense ang isang PHP-based web application na may machine learning integration gamit ang Composer at Packages libraries. So, ang problema na gusto naming isolve ay yung manual processing na student feedback sa classroom. Usually, nagbibigay ang students ng written feedback tungkol sa subject or sa instructor. Pero dahil sobrang dami ng feedback, ang hirap basahin isa-isa. So dahil dito, may mga important feedback na pwedeng ma-miss. Hindi agad mo nakikita yung negative feedback at sobrang time-consuming ng manual reading. Wala rin kasing fast way para malaman kung positive, neutral, or negative ang overall feedback ng students. Para ma-solve yung problem na yan, ginawa namin ang EduSense Student Feedback Sentiment Analyzer. Layunin ng application na i-automatically analyze ang student feedback gamit ang machine learning. I-classify ang feedback bilang positive, neutral o negative. Mag-provide ng visual analytics sa dashboard. Sa ganitong paraan, mas madali makita ng admins at instructor yung overall mood at opinion ng mga students without having to read all the feedback one by one. Para masiguradong user-centered ang system, ginamit namin ang design thinking methodology starting sa Hill's phase. Ang Hill statement ng EduSense. EduSense enables school administrator to automatically analyze student feedback and view sentiment results through an interactive dashboard. Ibig sabihin nito, ang system ay nagbibigay kakayanan sa user na i-automatically ma-classify ang feedback, makita ang real-time sentiment counts, maunawaan ang sentiment distribution gamit ang charts. Sa madaling salita, tinutulungan ng EduSense ang school na makakuha ng mabilis at malinaw na insight mula sa student feedback. So, dito naman sa design thinking sponsor user. So, sino ang gumagamit at paano nila ginagamit ang system? So, pinapakita naman dito kung sino ang direct users ng EduSense system. So, ang mga sponsor users ay schools administrator, teachers at quality assurance personnel dahil sila ang may access sa admin dashboard. So, sila din naman ang gumagamit ng system para makita ang sentiment results ng feedback, listahan din ng mga student comments at overall status ng student feedback. Hindi to para sa student mismo, kundi para sa decision makers ng schools din. Next. So, playback. So, anong ang problema dati at ano ang binago sa system? So, ang pinapakita naman dito ang ang improvement ng EduSense based sa initial observation. Nung una ay raw feedback text lang ang makikita kaya mahirap malaman kung ano ang overall sentiment. Kaya nagdagdag kami ng sentiment counter, yung mga positive, neutral, negative, visual charts, mas organized na dashboard layout dahil dito doon din natin mabilis makita ng admin kung okay ba o may problema sa mga feedback ng students. Next. So, sa architecture diagram naman, ang slides na ito magpapakita ng mga pangunahing components ng system. Makikita dito ang user, student, admin, front-end interface for feedback for feedback form at login. At ang PHP web application, web machine learning module, then may SQL database, admin dashboard. So dito kung paano nakakonekta ang bawat parts ng system sa isa't isa. So next. Data flow. Paano dumadaan ang data step by step? So, ang pinapaliwanag kung paano gumagalaw ang data sa system.
nagsisimula naman ang flow kapag student ay nag-submit ng feedback gamit ang feedback form. Ang feedback naman ay tumatanggap ng PHP backend. Pinapasa siya sa machine learning module. Ang nilalagyan ng sentiment result, ini-save sa database. Kapag nag-login ng admin, ang data na ito ay kinukuha din ng pinapakita sa dashboard. So, next. So, machine learning integration explanation. Ano nga ba ang role ng isang machine learning at saan talaga siya ginagamit? Machine learning, nakatuon ng mismo sa machine learning, hindi lang basta display ang sentiment. Ito ay galing sa machine learning prediction. Gumagamit ng system ng PHP machine learning library. Ang machine learning model ang nag-a-analyze din ng feedback text at nagde-decide kung positive, neutral, at negative ito. Ito din ang dahilan kung bakit automatic sentiment result at hindi manual. So, dito naman sa dashboard screenshot, makikita natin dito yung aming admin dashboard. At pinapakita rito ang bilang ng positive, neutral, at saka feedback. May chart din na nagpapakita ng overall sentiment distribution ng mga student. Next. So, dito naman sa feedback. Pinapakita din naman dito sa slide na to ang actual na feedback ng student kasama ang sentiment na na-detect ng system. So, makikita mo rin dito bawat feedback ay may automatic na sentiment result galing sa machine learning. Next. So, system demonstration summary. Dito yung input, process, at saka yung output. Pinapakita dito yung buong proseso ng paggamit ng input, process, at saka yung output. Ang input ay student feedback. Tapos ang process ay machine learning analysis. Tapos ang output sentiment results ay makikita agad sa dashboard. Next. So yun, sa conclusion. Sa kabuuan, pinapakita ng EduSense kung paano pwede gamitin ang PHP at machine learning para gawing automatic ang feedback analysis. Malaking tulong rin ang system sa paaralan para mas mabilis nilang maunawaan ang student sentiment at makagawa ng tamang desisyon. Next. So yan yung reference namin. Next na to. So yan, demonstration na si Raylon Dayson Pomo. So, idademo ko lang po kung paano gawin yun. So, ito yung dashboard natin. Makikita natin yung recent feedback dito. So, try natin mag-add ng feedback. So, dapat positive siya. And sa positive po siya napunta. Dito po natin makikita yung recent. And para mas madali na makita natin lahat ng feedback, pupunta lang tayo dito. Dito natin makikita kung kailan, sino, yung mga information kung sino yung naglagay ng feedback. So, ganun lang po kadali yun. Yun lang po.